Oh, mga kababayan, di ba kasama ito si Loren Legarda doon sa affidavit ng mga ex-marines na nakatanggap daw di umano ng mga maleta? Nag-aantay ba tayo ng sagot dito ni mga kababayan Senator Loren Legarda? Although mga kababayan na parang kailangan pa natin ng explanation niya mga kababayan, at least man lang nun. Dahil binibigyan natin kahit paano ng benefit of the doubt mga kababayan ito si Loren Legarda, dahil anak niya si Leandro Leviste mga kababayan. Nakasama ngayon sa nabubulgar ng mga korupsyon. Kaya hinihinga natin siya ng explanation. Pero ngayon mga kababayan, sa hearing sa Senado, sinabi mismo ni Loren Legarda na itigil na daw mga kababayan ang pagnanakaw sa gobyerno. Okay na sana mga kababayan pero may dinagdag pa siya. It's either itigil o bawasan na lang ang pagnanakaw daw mga kababayan. parang medyo hindi maganda pakinggan bawasan ang pagnanakaw dahil parang mayroon na rin yang mga kababayan permission na magnakaw. Bawasan lang. Gayon pa man. Doon tayo sa una niyang sinabi mga kababayan na itigil na ang kurakutan. Panoorin niyo po mga kababayan na. Sasabihin na naman nyo, malaking mawawala. Gawin lang natin efficient ang gobyerno nakita naman natin ang laki-laki ng mga ninanakaw sa gobyerno. Ang laki-laki ng mga maleta na ninanakaw sa gobyerno. Sa pag-implement ng mga proyekto Oh. O di, tanggalin ang pagnanakaw. Tanggalin ang pagnanakaw. Okay na sana ito mga kababayan Kaso lang, may dinagdag siya. O bawasan. Pero mayroon pa rin pagnanakaw. Kung gayon mga kababayan, hindi pwede yan. It's only black and white mga kababayan Walang bawas-bawas. Talagang magnanakaw ka o hindi. Kung babawasan mo ang pagnanakaw, hindi ka magiging santo niyan mga kababayan, at hindi ka naging mabuting kawani ng gobyerno. Magnanakaw ka pa rin, binawasan mo lang. Tanggalin mo na lahat. Wala nang bawas-bawas. Ay nako, bakit nasabi ito mga kababayan? Ito ang umpisa niyan. Opinion ninyo at ng economic team kung tanggalin ang VAT sa mga pagkain na basic commodities dahil kumukontra kasi mga kababayan si Directo, yung ibang mga opisyalis ng gobyerno mga kababayan sa pagtanggal ng VAT sa mga pangunahing bilihin. Dahil apektado daw ang income ng gobyerno. Ng delata. Although tama ang sinabi ni mga kababayan ni Loren Legarda na talagang itigil na ang pagnanakaw o bawasan. Pero hindi kasi siya nag-explain mga kababayan hindi man din siya nag-deny na nakatanggap din siya ng maleta mga kababayan. parang something is wrong sa mga pandinig natin mga kababayan habang wala pang clarification doon sa pagtanggap niya ng maleta. Bigas wala gulay wala, yung mga sa palengke wala naman. Let's say noodles at process yung mga delata, hindi mga imported, yung mga mura. Kasi sinabi nyo na syempre ang consumption, household consumption, maaapektuhan dahil sa pag-remit ng OFWs na will be less, and of course, mahal ang bilihin. Pero kung tanggalin nyo ang 12% VAT para mas mura ang bilihin sa lower income, at mababawi naman yan kasi bibilin yan ng pagkain. Yung mga binibili sa sari-sari store o sa palengke na napapatawan ng VAT. Kasi, for me, bakit may 12% VAT sa noodles at sa sardinas? 12% VAT din ang sa imported na mga bag na 100 or 200,000. It does not make sense. Sa basic commodities na kinakain ng lower income group. Direkto ang may kasalanan yan. Hindi ba dapat? Hindi patawan ng 12% na VAT? Subukan natin sa panahon ng krisis at i-compute natin yung mawawala. Sasabihin na naman nyo, malaking mawawala. Malaking mawawala. Yan ang sinasabi ni Recto mga kababayan, kaya ayaw niya. Gawin lang natin efficient ang gobyerno nakita naman natin ang laki-laki ng mga ninanakaw sa gobyerno. Maleta. Sa pag-implement ng mga proyekto O di, tanggalin ang pagnanakaw. Agree tayo dyan Tanggalin ang pagnanakaw. O bawasan. Bawasan! Parang something is... Ay nako. Sige, bawasan na lang. Sige. Pero andun pa rin ang nakawan. Ibitay na lang kaya yung mga kawatan. Lahat.
edi yung systems loss o yung inefficiency ay i-improve because it does not make sense to me that binibigyan natin ng 12% VAT ang luxury bags na hundreds of thousands, luxury goods, and sin goods. Pero ang sardinas at noodles na mura ay may 12% VAT pa rin. Example, hanggang sa gamot, yung over-the-counter medicines, ayan, paracetamol. Yung 50 pesos, isang banig ng paracetamol, magiging 45. Sabi na, 5 piso lang yan. Pero malaking Sa grocery, no? Oh, yan sa grocery, mga kababayan. bagay 5 piso. Isang benda na 60 pesos, ang halaga magiging 54 pesos. So, just the over-the-counter basic meds and the goods na usually kinakain ng mabilisan. I leave that. Papayag tayo dyan, mga kababayan, na tanggalin ng mga VAT sa ano na dyan. Tapos, syempre, mababawasan ang income, mga kababayan, ng gobyerno. Ang pang-counter dyan, gumawa ng mas-istriktong mga kababayan sa BIR. Dahil maraming nagpapalusot dyan Hindi nakakakolekta ng tama ang gobyerno, mga kababayan, dahil maraming nagpapalusot sa pagbabayad ng tax. Tuneda, SEC, Balisakan. Alam kong sasabihin na naman ng DOF, nandyan kayo, aray. Pero sa panahon ng krisis, aray. paano? Kasi yun ang gusto po namin makita. Ano ang agarang mararamdaman na gagawin? Kasi yung kaninang pinag-usapan ng excise tax, 30 days kailangan na 80 pesos mabibreach. 30 days. Hindi pa nga napipirmahan yung batas ni Presidente. So, ang tagal. Marcos. Sabi nga ni Sen. Risa, Kasi si Marcos, mga kababayan, panay, inspection. 30 to 45 days yun ang sinabi ng chair. Ito, meron din nakahain na paano ka lang batas. Tapos sinabi din ni Sen. Bam kanina, yung VAT Pagpag. isama natin. Kailangan meron tayong basket of good news na agarang aksyon. Idagdag Action. ang VAT. I-implement kagad yung excise tax na pagtanggal. Akala ba natin ang 12% action? sa mga pagkain na delata, iwanan sa sin items, iwanan ang luxury items. I just want to put that on the table. Thank you, Mr. Sige. Well, Tapos, itigil ang pagnanakaw, no? itong linggo pong ito ay magtutuloy po ang House Committee on Justice sa kanilang pagdinig doon po sa impeachment complaint laban kay Pipi Sara. Kung maalala niyo po, dalawa Eto, mga kababayan, habang anduto kayo sa krisis, abala itong mga buaya, mga kababayan, sa impeachment ni VP Inday. Abalang-abala sila. impeachment complaints ang nagkaroon ng decision ng committee na sufficient in form and substance. Ang tanong, meron ba hong mga depekto dyan sa mga complaints na yan Talagang depektado, pati utak, mga kababayan, na nag-file. at sa proseso na ginagamit ng committee on Mga ulul. Justice? Mga ulul sila. Sa tingin ko po, napakarami pong mga malaking constitutional na mga depekto dyan sa impeachment na nakahain ngayon laban kay VP Sara Duterte. Ang mga depekto pong ito ay nakabase mismo dun sa reklamo at sa proseso na pinagdadaanan ngayon sa House Committee on Justice. Una, wala pong sapat na impeachable offense. Kapag sinabi Wala pong mga ebidensya. sufficient in substance, kinakailangan tanggapin ang katotohanan ng mga sinasabi sa mga reklamo at ang tanong, ito ba ay impeachable offenses? Ano ba ho yung mga impeachable offenses? No? Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Kung ang mga allegation po ay political disagreements o policy issues, hindi po ito impeachable. Hindi impeachable. Talaga, no? Yung mga buang mga kababayan na nagsabi sufficient in substance and in grounds at saka in inform. Okay lang yung inform dahil yung document lang nun, mga kababayan, pero yung substance, Lord, pati pa yung sinadiga mo, mga kababayan, napasipsip pa nga yan dati kay VP Sara. Tapos magsabi-sabi pa, mga kababayan, na kung ano ang gusto ng kanyang mga constituent, yun daw, mga kababayan, ang kanyang gagawin. Ang kanyang mga constituent, mga kababayan, sa lugar ni Digamo, karamihan maka Duterte. Pero bumoto pa rin sufficient in substance. Lord, talagang namaleta na, mga kababayan, mga animal. Pati yung mga taga Mindanao na mga kababayan, mga mambubutas. Yan po ay defective in substance. Pangalawa, wala pong personal knowledge
ang kahit sinong testigo. Sa katunayan, wala nga silang tinuturong testigo kung hindi yung Madriaga lang. Basta ayon po sa sariling rules ng Kamara de Representante, ang impeachment proceedings, dapat ang complaint ay verified at nakabase po sa personal na kaalaman or authentic record. Pero kung ito po ay hearsay, sabi-sabi lamang, narinig lamang, media reports, or second-hand allegations, yan po ay insufficient in form. Ikatlo, bawal po ang pinaplano ng Committee on Justice na magkaroon ng mini-trial sa Kamara. Ang mandato ng Kamara po... Mini-trial daw sila, no? Parang mini mga kababayan, mini Senado. Tapos iba ang kanilang trial. Hindi pwedeng magsalita ang mga abogado ni Sara Duterte. One-sided. Ayon sa Article 11, Section 3, Subparagraph 2, ay para mag-determine lamang po kung sufficient informant substance ang mga reklamo. Hindi po sila dapat tumatanggap ng ebidensya. Ang trabaho lang po nila ay tignan kung merong probable cause. Hindi po sila dapat mag-direct examination at hindi rin po sila po pwedeng mag-cross-examination. Nag-fishing expedition lang mga kababayan. Gusto nila mag-sabina. Lalong hindi dapat mag-decide kung guilty ang ating Vice President. Paano ang proseso na dapat gawin ng Kamara matapos ang di umano finding na sufficient informant substance? Well, malinaw po ang saligang batas. Ang mga kongresista po ay tatayong prosecutor, ang tatayong huwes ay ang mga senador. Gaya po ng mga piskal, kinakailangan kapag sinabi ng saligang batas na matapos ang sufficiency informant substance, tignan kung merong probable cause. Yung probable cause na yan ay dapat nakabase sa mga ebidensya na hinain kasama ng complaint. Para po yung complaint affidavits sa ordinaryong piskalya na dapat lahat ng affidavits ng testigo ay kasama na po sa filing ng complaint. At dahil wala naman po ako nakitang mga affidavits dyan, hindi ko maintindihan kung paano ngayon ang gagawing proseso ng Kamara. Grabe, no? Grabing pang-bebendalo na naman itong mga kababayan. Isip nila ang mini-trial kasi ngayon pa lang sila. This is, mga kababayan, etong Congress ngayon is pinaka-nakakadiring Congress, mga kababayan, in the entire Philippine history. Pinaka-kurap, pinaka-salbahe, pinaka-walang kwenta, pinaka-ungas. Nagkukumahog para kumuha ng mga testigo. Isa nga po dyan ay si Madriaga. Now, ang trial po, yan po ay exclusive na trabaho po yan ng Senado. Yan po ay nakasaad sa Article 11, Section 3. Diyan, ipilit nyo yan, Kongreso, di ba? Mabutata na naman kayo sa Korte Suprema. Paragraph 6. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of kapag nagkaroon po ng mini-trial sa Kamara, butata na naman yan. nila ang kapangyarihan ng Senado. Yan po ay labag sa saligang batas. Ika-4, nalabag po ang due process rights ni VP Sara. Kung walang sapat na pagkakataon si VP Sara na sumagot bago ideklara na sufficient ang mga reklamo laban sa kanya, yan po ay paglabag sa due process. Kaya nga po ang kanyang sagot ay ad cautelam, without prejudice, yun sa pagko-question niya sa naging proseso at sa determinasyon ng Kamara na sufficient in form and substance. Ika-5, nalabag na naman po yung one impeachment per year rule dahil alam po natin na at least 2 impeachment complaint ang dinidinig ngayon ng Kamara de Representante. Oo nga, no? At ika-6, itong impeachment po ito ay political impeachment, hindi constitutional impeachment. Ang impeachment po ay hindi talaga linaan para tanggalin ang mga kalaban sa politika. Political ito impeachment. Po isang malinaw na constitutional wrongdoing, hindi po spekulasyon. Wrongdoing na talaga, no? Line? Kung walang impeachable offense, walang personal knowledge, may mini-trial sa House, at may due process violation, well, patay na po ang impeachment bago pa makarating sa Senado. Ay, salamat. Pag Ano na naman yan? ng mga congressman, makakarating po ito sa Korte Suprema. At ang sasabihin ng Korte Suprema, ano ba kayong mga congressman? Hindi nyo ba binasa ang desisyon namin noong kaso? Noong 1 taon lamang, ilang buwan pa lang nakakalipas matapos mailabas yang desisyon na yan, Duterte versus House of Representatives. Kinakailangan bibigyan ng due process ang nasasakdal sa impeachment at kinakailangan hindi ginagamit bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika. Lahat ng po tayo ngayon sa buong daigdig ay nararamdaman ang epekto ng gulo sa gitnang silangan. Lahat po tayo ay nag-aangkat ng langis
dyan Langis. sa gitnang silangan. At dahil nga po sa putukan sa Pilipinas, na doble na po ang presyo ng gasolina Putukan! at diesel. Inaasahan po natin na halos lahat ng presyo ng mga bilihin na gumagamit ng gasolina at diesel ay tataas na rin. Si Dilima na lang at saka si Luistro at saka si Ridon ang hindi tumataas. Pero ang tanong sa isipan ng marami, itong putukan na nagaganap sa Si Dilima mahilig sa putukan yan. ng silangan, pwede ba itong maging simula ng pangatlong pandaigdigang digmaan? Ay nako. Well, Disgrasya na naman tayo. Bangag pa mga kababayan ang ating leader pag mayroong World War III. Ano yan? Makikiepal yan mga kababayan sa So mayroon siyang airline. Yung parang jet mga kababayan na nilagyan niya ng pangalang Marcos da Jr. Iepal yan. Si Marcos. Sa giyera. Bangag. nung tayo po ay natapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan, gumawa po ng paraan ang mga bansa sa daigdig para wag na maulit ang isang pandaigdigang digmaan. At yan nga po ay pagbubuo ng UN. Ayaw igalang ni Trump yan mga kababayan eh. Okay naman sana si Trump dati mga kababayan. Parang iba na. Grabing disruption ang ginagawa ni Trump, no? Sa pamamagitan ng UN Charter. Ang sabi po ng mga bansa para wag na maulit ang digmaan, dapat ipagbawal natin ang paggamit ng dahas. Dahas. Maliban na lang sa dalawang exceptions. Ang unang exception ay by way of self-defense kapag inatake ang isang bansa sa pamamagitan ng pagdala ng mga hukbong sandatahan sa teritoryo ng bansang yon. Hukbong sandatahan. By way of collective security measure or kapag yan ay na-authorize ng Security Council. Gaya ng nangyari sa mga naunang mga panahon na nagkaroon ng mga UN forces, no, para nga bigyan ng solusyon ang mga threats to international peace. Pero ngayon po, bagamat matagal-tagal na rin na buong UN Charter at nagkaroon tayo ng katahimikan, mukha pong nababaliwala ang UN Charter dahil ang Amerika, ang ginawa po niyang paglusob sa Venezuela at pagbobomba sa Iran ay pinagbabawal po sa international law. At wala naman pong kahit sinong bansa ang pwede magpataw ngayon ng parusa laban sa Amerika dahil siya ang pinakamalakas na bansa sa daigdig. Pinakamalakas. So ang tanong ngayon, ito nga ba ay pwede nang maging panimula ng Third World War? Pwede. Well, anything is possible. Pero sa tingin ko po, hindi pa naman po malaki ang tsansa na ito ay magdulot Willing nuclear ni Trump ang kababayan ang Iran. ng Third World War. Bakit po? Unang-una, hindi pa po nagpapadala ng sundalong Amerikano sa teritoryo ng Iran. Habang hindi po nagkakaroon ng ground invasion, sa tingin ko po, malabo na magkaroon ng Third World War. Pangalawa, yung dalawang superpower, China at Russia, ay hindi pa po sumasapi sa putukan. Putukan, At si Dilima. sa tingin ko po, Sumasapi na ba si Dilima? Mas gugustuhin ng China na magkaroon ng bagong papel bilang mediator Expert sa yan si buong Dilima daigdig sa putukan. kaysa sumapi sa putukan. Naputukan ba sa mukha si Dilima mga Ang kababayan? Russia naman po ay sa tingin ko Sa Percival, naputukan? Tatanong lang sa tayo ha. tamang, pagkakataon na sumapi sa gerang ito ay hanggang ngayon po ay lumalaban pa rin sa gera sa Ukraine. So malabo po sa aking pananaw na sumapi rin ang Russia. Pangatlo, tingin ko po na ang buong daigdig dahil nga po Ang buong dumarapa daigdig. na ngayon dahil nga po sa patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin ay gagawa ng paraan para matigil na ang putukan. Gaya na aking nasabi po sa earlier broadcast natin, bagamat mas moderno at mas deadly ang mga sandatang pandirigma ng Amerika, ang Iran naman po, ang gusto lang niya ay magpatuloy ang gera dahil napaluluhod niya hindi lang ang Amerika kundi ang buong Ang daigdig. langis. Ang Habang daigdig, siya no? ay merong control ng Strait of Hormuz. Ay, nako. At dahil dito, sa tingin ko po, magkakaroon ng resolba ang buong daigdig na patigilin na ang gera at kung kinakailangan, gagawin ng daigdig ang lahat para nga patigilin ang mga Amerikano ng pagbobomba sa Iran nang sa ganon, tumigil na rin sa paggaganti ang Iran. So sa ngayon po, ang tingin ko, malabo na Malabo. maging simula ng Third World War ang putukan sa gitnang silangan. Pero tignan lang po natin ang mga susunod na mga araw. No? Dahil kung magkakaroon ng pagkakataon at dahilan na sumapi ang China at Russia Delikado niyan. Yan, dito sa putukan nito, Disgrasya. Disgrasya. na magkampihan muli ang buong daigdig at puputok
ang pangatlong pandaigdigang digmaan. Sana nga hindi si Marcos ang ating dyan mga kababayan, presidente kung may third world war dahil bangag! Sa ngayon po, wala akong nakikita Bangag! pagkakataon or dahilan para sumapi ang China at ang Russia. Pero as they say, As they say. and everything is possible. Ano masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.